Noong buwan ng Pebrero, taong 2016, may grupo ng hacker ang nagtangkang magnakaw ng halos $1 bilyong mula sa isang bangko. Hindi sila nagsuot ng kahit anong maskara, wala silang tinutokang baril. Hindi sila pumasok sa isang malaking vault at wala rin kahit anong hostage ang naganap. Sa halip, gumamit lamang sila ng isang computer at sa loob lamang ng ilang oras, unti-unting nagsimulang lumipat ang daang-daang $1 milyong mula sa isang central bank patungo sa iba't ibang account sa Asia. Ang mas nakakagulat pa rito, halos naging matagumpay na ang buong operasyon. Kung di dahil sa isang maliit na pagkakamali, maaring ito na ang pinakamalaking bank robbery sa kasaysayan ng mundo. Pero ang mas malaking tanong dito, paano nagawang pasukin ng mga hacker ang isa sa pinakamahalagang financial system sa buong mundo? At bakit sa lahat ng bansang maaaring puntahan ng pera, bakit sa Pilipinas pa napunta ang malaking bahagi nito? Ito ang kwento ng Bangladesh Cyber Heist. Sabay-sabay nating alamin ang natatagong kwento at misteryo ng mundo na mahirap ipaliwanag. Bago natin maintindihan ang pagnanakaw, kailangan muna nating maintindihan kung ano ang ninakaw. Maraming tao ang nag-aakalang ang pera ng isang bansa ay nasa loob lamang ng sarili nitong bangko, pero hindi ganun gumagana ang pandaigdigang sistema ng pananalapi. Ang Bangladesh Bank ay ang central bank ng Bangladesh. Katulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ang namamahala sa malalaking bahagi ng reserbang dolyar ng kanilang bansa. Ngunit imbis na itagong lahat ng dolyar sa Bangladesh, malaking bahagi nito ay nakaimbak sa Federal Reserve Bank of New York sa Estados Unidos. Bakit? Dahil halos lahat ng malalaking international transaction sa mundo ay gumagamit ng US dollars. Mas mabilis, mas ligtas, at mas madaling makapagtransaksyon sa ibang bansa. Kaya noong 2016, may humigit kumulang $1 bilyong ang Bangladesh Bank sa account nito sa New York. Hindi nila alam, may mga taong matagal nang nagmamasid dito. Kapag narinig natin ang salitang hack, madalas iniisip natin na mabilis lang itong nangyayari. Parang ilang pindot lang sa keyboard, isang screen na puno ng code, tapos na. Pero sa totoong buhay, hindi ganoon nangyayari. Ang Bangladesh Cyber Heist ay hindi planong ginawa sa loob ng isang gabi. Pinaghandaan ito ng ilang buwan. Marahil ay mas matagal pa. Hindi agad ninakaw ng mga hacker ang mga pera. Una nilang ginawa, pinag-aralan muna nila ang kanilang target, paano gumagana ang bangko, sino ang may access, anong software ang ginagamit, anong oras nagsisimula ang kanilang trabaho, at anong oras walang tao. Para silang mga magnanakaw na hindi agad pumapasok sa isang bahay, ilang linggo muna nilang minamasdan ang bawat galaw ng may-ari at nang makumpleto na nila ang lahat ng impormasyon, doon pala nagsimula ang tunay na operasyon. Ito marahil ang pinakamahalagang bahagi ng buong kwento dahil hindi nila hinak ang Federal Reserve. Hindi rin nila hinak ang SWIFT mismo. Sa halip, hinak nila ang pinakamahinang bahagi ng buong sistema, ang Bangladesh Bank. Ayon sa mga investigasyon, pinaniniwalaang nakapasok ang malware sa network ng bangko matapos mabuksan ang isang mapanlinlang na email attachment ng isang empleyado. At mula roon, tahimik na nanatili ang malware sa loob ng sistema habang pinag-aaralan ng mga hacker kung papaano ginagawa ang mga lehitimong international money transfer. Hindi sila nagmamadali, hindi sila gumagawa agad ng pera. Nag-oobserba muna sila. Araw-araw, linggo-linggo, parang isang espiya na matagal nang nakatira sa loob ng isang gusali. Habang ang lahat ay normal lang tingin, unti-unti nilang nakita ang buong operasyon ng bangko. At nung dumating nga ang tamang pagkakataon, handa na silang kumilos. Subalit sa lahat ng mga pinaggagawa nila, may isang salitang paulit-ulit mong maririnig sa kwentong ito. Ang SWIFT. Hindi ito isang bangko, hindi rin isang vault.
Ito ay isang pandaigdigang messaging system na ginagamit ng libo-libong financial institution para ligtas na magpadala ng payment instructions sa isa't isa. Sa halip na maglipat mismo ng pera, ang SWIFT ang nagsasabi sa mga bangko kung saan at magkano dapat ilipat. Isipin mo na lang ito, kung gusto mo magpadala ng pera sa ibang bansa, hindi mo tatawagan isa-isa ang bawat bangko, di ba? May isang sistema lang ang nagsasabing ilipat ang ganitong halaga sa account na ito. Kapag lihitin mo ang utos mo, susundin ito at iyon mismo ang target ng mga hacker. Hindi nila kailangan sirain ng SWIFT, kailangan lang nilang magmukhang lihitin mo ang gumagamit nito. At dahil nakuha nila ang tamang credentials, nagawa nilang magpadala ng mga utos na tila galing mismo sa Bangladesh Bank. Pagdating sa papel, wala itong pinagkaiba sa isang tunay na transaksyon at iyon ang dahilan kung bakit napakadelikado ng kanilang plano. Kung ikaw ang magnanakaw ng halos $1 bilyon, kailan mo ito gagawin? Sa Lunes? Kapag bukas na ang lahat ng bangko? Siyempre hindi. Pinipili ng mga hacker ang panahon ng pinakamahirap mag-coordinate ang iba't ibang bansa. Noong gabi ng February 4, 2016, nagsimula ang isang operasyon. Sa Bangladesh, papasok na ang weekend. Sa Estados Unidos, ibang oras naman ang sinusunod. At pagdating sa Pilipinas, papalapit na ang Chinese New Year. Isang holiday kung kailan sarado ang maraming bangko at opisina. Ang kombinasyon ng magkakaibang time zone, weekend at holiday ang nagbigay sa mga hacker ng mahalagang oras bago mapansin ang kanilang ginagawa. Hindi ito simpleng swerte lang, isa itong planong pinag-isipan hanggang sa pinakamaliit na detalye. At habang natutulog ang maraming tao, nagsimula na ang isa sa pinakamalaking cyber robbery sa kasaysayan ng mundo. Pagsapit ng gabi ng February 4, 2016, handa na ang lahat. Ilang buwan nang naghihintay ang mga hacker. Kompleto na ang impormasyon. Nakuha na nila ang access na kailangan nila. At ngayon, oras na para gamitin ito. Isa-isang nagsimulang pumasok sa SWIFT system ang mga pekeng payment instructions. Hindi isa, hindi 5, kundi 35 na magkakaibang transaksyon. Sa kabuuan, halos $951 million ang gusto nilang ilipat palabas ng account ng Bangladesh Bank sa Federal Reserve. Ang mga utos ay dinisenyong magmukhang normal at lehitimong international transfers. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Pareho ang format, pareho ang proseso, at dahil tama ang digital credentials na ginamit nila, walang dahilan ng sistema para pagdudahan ang mga ito. Pero bakit hindi agad sila napansin? Isa ito sa pinakamagandang tanong sa buong kwento na kung halos $1 bilyong nga ang inilipat, bakit walang nakapansin? Dahil sa bawat lehitimong transaksyon ng Bangladesh Bank, otomatikong nagpiprint ang kanilang SWIFT terminal ng confirmation records. Kapag may kakaibang transfer, makikita agad iyon ng mga empleyado kinaumagahan. Alam ito ng mga hacker, kaya bago pa sila magsimula, may ginawa muna silang isa pang hakbang. Tahimik nilang nilagyan ng malware ang system na siyang magpapahinto sa printer. Habang sunod-sunod na ipinapadala ang mga peking utos, walang kahit isang papel ang lumalabas. Tahimik ang opisina, tahimik ang printer, at dahil weekend sa Bangladesh noon, wala ring empleyado ang agad na naghinala. Isipin mo yon, hindi lang nila ninanakaw ang pera, tinitiyak din nilang walang makakakita habang nangyayari ito. May isa pang bagay na nagpapakitang matagal itong pinagplanuhan. Hindi maaaring magpadala ng daan-daang milyong dolyar kung wala kang destinasyon. Bago pa man magsimula ang buong operasyon, nakabukas na ang iba't ibang bank account na tatanggap ng pera. Karamihan sa mga ito ay nasa Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC sa Pilipinas. Hindi aksidenteng Pilipinas ang kanilang napili. Noong panahong iyon, hindi pa sakop ng Anti-Money Laundering Act ng bansa ang mga kasino. So ibig sabihin, kapag naipasok na ang pera sa kasino,
mas magiging mahirap itong matrace at iyon mismo ang balak ng mga hacker. Hindi nila gustong manatili ang pera sa bangko, gusto nila itong mabilis na ipasok sa sistema ng pagsusugal na kung saan maaari itong ilipat, ipalit o ilabas nang hindi agad nasusundan ng mga otoridad. Isa-isang tinanggap ng Federal Reserve sa New York ang mga payment instructions. Para sa kanilang sistema, tila normal lang ang lahat. Total, galing naman ang mga utos na ito sa official account mismo ng Bangladesh Bank. At nagsimula na ngang gumalaw ang pera. May ilang transaksyon ng agad na naaprubahan. Tiunting lumalabas ang milyong-milyong dolyar mula sa reserve account ng Bangladesh. Kung tutusin, halos perpekto ang plano. Nakuha nila ang access, naitago nila ang ebidensya, napili nila ang tamang araw. Mukhang wala nang makakapigil sa kanila, pero sa bawat planong halos perpekto, madalas ay may isang maliit na detalye na hindi napapansin. At iyon ang detalyeng babaligtad sa buong operasyon. Sa halos 35 payment instructions na ipinadala ng mga hacker, isa sa mga ito ay nakatawag ng pansin. Hindi dahil sa halaga, hindi dahil sa account, kundi dahil sa pangalan ng tatanggap. Isa sa mga transaksyong ito ay nakalaan para sa isang organisasyong tinatawag na Shalika Foundation. Ngunit sa payment instruction na nakalagay dito, mali ang pagkakasulat. Sa halip na tamang spelling ng foundation, naging isang foundation. Isang letra lamang ang mali, pero sapat na iyon upang mag-trigger ng manual review sa bangkong tumatanggap. Kasabay nito, napansin din ng Federal Reserve na ilan sa mga transaksyon ay tumutukoy sa mga account na may kaugnayan sa Sri Lanka at may kahinahinalang detalye. At dahil dito, pinigin nila ang maraming natitirang transfer at humingi ng karagdagang verifikasyon. Isang maling spelling lang, isang simpleng typo at bigla nagsimulang mabasag ang halos napaka-perpektong plano. Dito naging malinaw kung gaano kalaki ang muntik mangyari. Halos $951 million na gustong nakawin ng mga hacker. Mahigit 850 million dito ay napigilan bago pa ito tuluyang lumabas sa bank reserve. Ngunit malaki pa ring halaga ang nakalusot at iyon ang mahigit $81 million na matagumpay na naipadala sa Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang araw, ang perang iyon ay magsisimulang mawala na parang usok. Papasok sa mga kasino, ipapalit sa mga gambling chips, ililipat sa iba't ibang tao at magiging isa sa pinakamahirap sundang pera sa kasaysayan ng modernong cybercrime. Noong tuluyan nang makapasok ang $81 million sa Pilipinas, nagsimula ang laban kontra oras. Sa Bangladesh, nagpapanik na ang mga opisyal. Sa New York naman, sinusubukan ng alamin kung papaano nangyari ang lahat. At sa Pilipinas, may mga taong alam na hindi sila pwedeng mag-aksaya kahit isang minuto. Habang mas tumatagal ang pera sa bangko, mas mataas ang posibilidad na ma-freeze ang mga ito. Kaya ang plano ay napakasimple. Ilabas agad ang pera at iyon mismo ang kanilang ginawa. Hindi dumiretso ang pera sa isang tao lamang. Sa halip, hinati ito sa 4 na US dollar accounts sa isang sangay ng RCBC sa Jupiter Street, Makati. Sa unang tingin, mukhang normal naman ang mga account pero habang iniimbestigahan ng kaso, natuklasan na ang mga pangalan ng account holders ay peking identity. Mas nakakagulat pa rito, ang mga account na ito ay hindi bagong bukas. Na-create pa ang mga ito noong 2015 at halos walang naging galaw sa loob ng maraming buwan. At nang dumating nga ang tamang araw, bigla na lamang silang tumanggap ng milyong-milyong dolyar. Dito na naging mas malinaw kung gaano katalino ang plano. Kung ikaw ay magnanakaw ng napakalaking halaga, hindi sapat na mailipat mo lang ang pera. Kailangan mo rin siguraduhin na hindi na ito matutunton. At noon ngang 2016, may isang butas sa batas ng Pilipinas. Hindi pa saklaw ng Anti-Money Laundering Act ang mga kasino. Ibig sabihin, ang mahigpit na reporting requirements na sinusunod ng mga bangko
ay hindi pa lubusang ipinapatupad sa industriya ng kasino. Para sa mga hacker, ito ang perpektong daanan. Kapag na-convert ang pera sa casino chips, na ilaro at naipalit muli sa cash o naipasa sa iba, mas nagiging mahirap sundan ang pinanggalingan nito. Hindi ibig sabihin nito na illegal na ang kasino, pero sa pagkakataong iyon, ginamit ang kahinaan ng sistema bilang bahagi ng isang international money laundering operation. Habang sinusubukan ng Bangladesh Bank na pigilan ang mga transaksyon, isa-isa nang wini-withdraw at inililipat ang pera. May bahagi nitong dumaan pa sa isang remittance company. Pagkatapos, unti-unti na itong na-convert sa Philippine peso. Ang iba ay ginawang casino chips. Ang iba naman ay ipinasa sa iba't ibang tao at sa loob lamang ng napakaikling panahon, ang perang dating malinaw ang pinagmulan ay naging napakahirap ng sundan. Isipin mo yun, hindi nila itinago ang pera sa isang lihim na vault. Ginawa nila itong bahagi ng normal na daloy ng negosyo at iyon ang dahilan kung bakit napakahirap nitong habulin. Noong tuluyan niyang mapansin ng Bangladesh Bank ang pagkawala ng kanilang reserve funds, agad sila nagpadala ng mensahe sa RCBC gamit din ang SWIFT system. Malinaw ang utos, itigil ang transaksyon, i-freeze ang pera, ibalik ang pondo kung maaari pa. Pero may isang problema. Nang dumating ang mensahe, Chinese New Year na sa Pilipinas, maraming opisina at bangko ang hindi regular ang operasyon. Habang inaabot ng oras ang komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa, patuloy namang gumagalaw ang pera. At oras na tuluyang nabasa ang babala, malaking bahagi ng $81 million ay wala na sa mga account. Nauna na ang mga hacker at huli na ang lahat. Sa puntong ito, isa na itong pandaigdigang investigasyon. Hindi na lamang Bangladesh ang sangkot rito, kasama na ang Estados Unidos, Pilipinas, mga international investigators, financial regulators, at iba't ibang intelligence agencies. Lahat sila, iisa ang gustong malaman. Sino ang kaya magplano ng ganito? Hindi ito gawa ng isang ordinaryong hacker lang. Hindi rin ito mukhang operasyon ng maliliit na grupo. Kung pagbabatayan natin ang antas ng paghahandang ito, tila may organisasyong may sapat na oras, sapat na pera, at sapat na kakayahan upang magsagawa ng ganitong klaseng operasyon. At habang sinusundan ng mga investigador ang bawat digital trace, unti-unti silang napunta sa isang pangalang matagal nang kilala sa mundo ng cyber espionage. Isang grupong ilang beses nang inuugnay sa malalaking cyber attacks sa iba't ibang panig ng mundo. At ang pangalang iyon ang magpapabago sa direksyon ng buong investigasyon. Habang sinusundan ng mga investigador ang bawat digital footprint, isa-isang lumalabas ang mga piraso ng puzzle. Hindi ito mukhang trabaho ng isang ordinaryong hacker. Hindi rin to mukhang gawa ng isang maliit na cybercriminal group na naghahanap lang ng mabilisang pera. Kung pagbabatayan natin ang kanilang operasyon, napakataas ng antas ng kanilang paghahanda. Nakapasok sila sa loob ng sistema nang hindi agad napapansin. Nakuha nila ang tamang credentials. Naunawaan nila kung papaano gumagana ang SWIFT at na-disable pa nila ang printer at napili pa nila ang eksaktong araw kung kailan magiging pinakamabagal ang magiging tugon ng iba't ibang mga bansa. Hindi ito simpleng paghahak lang, isa itong operasyon. At habang lumalalim ang investigasyon, may isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Ang Lazarus Group. Kung mahilig ka sa mga kwento ng cybercrime, malamang narinig mo na ang pangalang ito. Ang Lazarus Group ay isang hacking group na matagal nang iniuugnay ng iba't ibang intelligence agencies at cybersecurity firms sa North Korea. Sa loob ng maraming taon, nasangkot ang pangalan nila sa iba't ibang malalaking cyber attack sa buong mundo. Mula sa pag-atake sa Sony Pictures noong 2014 hanggang sa ransomware attack na WannaCry noong 2017. At nang maikumpara ng mga investigador ang mga malware, paraan ng operasyon at digital signatures na ginamit sa Bangladesh Bank heist,
Marami sa mga ito ang may pagkakatulad sa mga naunang operasyon ng Lazarus Group. Dahil dito, malawakang iniuugnay ng mga investigador at cybersecurity experts ang heist sa grupong ito. Bagaman patuloy na itinatanggi ng North Korea ang anumang pagkakasangkot rito, mahalagang tandaan na walang international na hukuman ang naghahatol na ang North Korea ang gumawa ng pagnanakaw na ito. Ngunit hanggang ngayon, ang Lazarus Group pa rin ang pangunahing itinuturing na responsable ng maraming investigador. Ito marahil ang pinaka nakakabinging tanong. Kung alam na nila kung sino ang pinaghihinalaan, bakit wala pa ring nahuhuli? Dahil ang cybercrime ay iba sa ordinaryong krimen. Kapag may isang pangkaraniwang bank robbery, may CCTV, may fingerprints, may gateway vehicle. Pero pagdating sa cybercrime, ang mga traces ay nasa digital. Maaring dumaan ang isang hacker sa 10 iba't ibang bansa bago pa makarating sa target. Maaring gumamit ng daang-daang computer na pagmamayari ng iba't ibang tao ang hacker na ito. At kapag ang pinaghihinalaan ay nasa bansang walang extradition agreement o hindi nakikipagtulungan sa international na investigasyon, mas lalo itong nagiging komplikado. Sa madaling salita, alam mo kung sino ang posibleng gumawa, pero hindi sapat iyon para madali silang maaresto. Ngunit sa lahat ng mga pangyayaring naganap, ang pinakatanong dito, na-recover ba ang pera? Ito ang tanong na iniintay ng marami. Sa halos $81 million na matagumpay na nailabas, hindi lahat ay naibalik. Sa mga sumunod na taon, na-recover ng Bangladesh Bank ng humigit kumulang $15 million mula sa Pilipinas, samantalang ang $20 million naman na dapat sana'y mapupunta sa Sri Lanka ay hindi natuloy dahil sa maling spelling sa payment instruction. Ngunit malaking bahagi ng perang dumaan sa Pilipinas ay hindi pa rin tuluyang nabawi hanggang sa ngayon. Mahigit 10 taon na ang lumipas, patuloy pa rin ang mga kaso at legal na laban sa iba't ibang korte. At hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin kumpletong sagot kung saan eksaktong napunta ang lahat ng nawawalang pera. Kapag naririnig natin ang salitang bank robbery, madalas ang naiisip natin ay may mga lalaking may baril, mga hostage, pero ipinapakita ng Bangladesh cyber heist na nagbago na ang buong mundo. Sa panahon natin ngayon, hindi mo na kailangang sirain ang pinto ng bangko upang makapasok. Mas madali nang pasukin ito gamit ang computer. Hindi mo na kailangan tumakas, sakay-sakay ng sasakyan. Isang internet connection lang, maaari ka nang makatawid ng iba't ibang bansa. At hindi mo na kailangan pang magtago sa bundok. Maaaring nasa kabilang panig ka lang ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang Bangladesh cyber heist ay hindi lang simpleng pagnanakaw. Isa itong babala na kahit ang pinakamalalaking financial institution sa mundo, maaari pa rin magkaroon ng isang malaking kahinaan. Nakakagulat isipin na ang operasyon na pinaggandaan ng maraming buwan na gumamit ng malware, taking bank accounts, money laundering at international coordination ay muntik nang magtagumpay. Pero sa huli, hindi ito napigilan ng pinakamakapangyarihang computer sa mundo. Hindi rin ang pinakamodernong security system, kundi isang maling spelling lang. Isang maliit na pagkakamali na nagbigay ng sapat ng oras para mapansin ang kahinahinalang transaksyon. At marahil, iyon ang pinaka-ironic na bahagi ng buong kwento. Sa operasyon na halos perpekto, isang letra ang sumira sa lahat. Ngunit kahit ganon, $81 million pa rin ang nawala. At hanggang ngayon, isa pa rin itong paalala na sa modernong panahon, ang pinakamalaking pagnanakaw ay maaaring mangyari nang walang kahit anong putok ng baril, walang sirang vault, at walang kahit isang magnanakaw na nakitang tumatakbo. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na kriminal ay ang hindi mo kailanman makikita. Ito si Crispin at ito ang kwento ng Bangladesh cyber heist, ang cyber robbery na nagpabago sa paraan ng pagtingin ng buong mundo sa seguridad ng mga bangko.